kamusta, kung minsan po nasasagot po, ito po yung salita na, ito po yung tanong na nasasagot minsan na hindi nasasagot ng totoo. Minsan kasi automatic lang, pag sinabi mo, kamusta po kayo? Okay lang po. Di ba? Pero sa totoo lang, hindi. Di ba? May mga araw na parang gusto na lang natin huminga ng malalim, parang ganyan. Parang gusto na lang natin matapos yung araw or matapos yung mga pinagdaraanan natin sa sobrang bigat. No, may mga panahon kasi minsan nasa church ang isang tao, may mga ngingiti sila, di ba? Madalas ang kanila pong mga salita lumalabas sa pagpupuri sa Panginoon. Pero minsan sa loob, ang daming mga tanong, parang bakit parang hindi gumagana yung mga prayers ko, bakit parang lagi na lang ako nag-aantay, bakit parang hindi naririnig ako ni Lord. Na tayo rin minsan po, no? Minsan may mga ganong pagkakataon sa buhay po natin na ginagawa mo lahat ng tama. Nagtiwala ka, nag-antay ka, naglingkod ka, pero imbis na gumagaan, parang mas bumibigat, parang mas sumasakit pa. No? Yung mga gabi na umiiyak ka sa Panginoon, at hindi naman dahil wala kang pananampalataya, kundi dahil pagod ka na, nasasaktan ka, no? Nadudurog ka na. Pero alam niyo po, hindi kailanman sinabi ni Jesus na magiging madali ang pagsunod natin sa Kanya. Amen? Hindi niya po tinago yun. Hindi niya po pinangakuan ng madali ang mga taong susunod sa Kanya. Pero nangako po siya ng kapayapaan at tagumpay sa gitna po ng lahat ng paghihirap na to. Kaya po, kung gusto ko pong sabihin ngayon pong umagang ito, hindi tayo nagkamali. No? Hindi tayo nagkakamali na sumunod kay Jesus kahit mahirap. So, kung kayo po'y nahihirapan sa pagsunod sa Panginoon, pero willing ang inyong puso, gustong sumunod, magpatuloy sa Panginoon, then go it. Go with it. Gawin po natin yan para sa Panginoon. Minsan po kasi, nasanay po ang tao sa mga kwento ng puno ng mga answered prayers. Pero bihirang-bihira pong pag-usapan yung mga unanswered pain. No, yung mga panahon na walang himala, walang sagot, walang malinaw na direksyon. Pero yung gusto ni Lord, no, na maging totoo po tayo sa mga ganito pong pagkakataon. Amen po ba? So, when it gets hard, so ito pong gustong tanongin natin ngayong araw na ito, no? Anong gagawin mo kapag mahirap ang sitwasyon? Kapag yung faith natin sinusubok hindi lang sa mga maliliit na bagay, kundi sa mismong puso natin, sa loob natin, no? So, ito pong tatlong bagay na pwede nating gamitin para magpaalab ulit ng puso po natin. Kahit masakit, kahit mahirap, no? Kahit parang wala tayong assurance o kasiguraduhan sa mga na mangyayari na ito ngayon o sa mga susunod pang araw. Pero bago po iyon, so basahin po muna natin salita ng Diyos. Naway maging sandigan po ng mensahe pong ito. Now, John chapter 16 verse 33, sinabi po ni Jesus dito, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Ito po yung mga huling sandali bago po ipako si Jesus sa krus. Kausap niya po dito yung mga disciples. Mga taon o ilang taon na nakasama po ni Jesus. Ilang taon na siyang sinundan, ilang taon siyang minahal, pinaniwalaan, na alam po nila na pagkatapos ng mga oras na ito, darating sa kanila ang pinakamabigat na yugto ng kanila pong pagsunod at pananampalataya. No? Ang mangyayari po kasi malalayo na si Jesus sa kanila. Makakaramdam sila ng takot, makakaramdam sila ng pagkalito, makakaramdam sila ng lungkot, makakaramdam po sila ng matinding laban, no, na hindi pa nila naranasan noon, no? Kaya po bago siya umalis, binigyan niya sila ng babala.
Binigyan niya sila ng warning. At ang pag-asa sa iisang linya. You will have trouble, but take heart. Ang sabi po ni Jesus sa kanila. Hindi niya sinabing baka magkaroon kayo o paminsan-minsan, hindi eh. Ang sabi niya, you will have trouble. Ibig sabihin, bahagi talaga ng pagsunod sa Kanya yung mga mahihirap na daan. Pero sa parehong linya, sinabi rin ng Panginoon, I have overcome the world. Parang sinasabi niya, oo, dadaan ka nga sa unos. Dadaan ka sa mga struggles mo sa buhay. Any circumstances. Pero huwag kang matatakot kasi dinaanan ko na yan. At kung napagtagumpayan ko yan, kakayanin mo yan. Amen? Amen. At kung tutuusin po, hindi malayo sa panahon po natin ngayon, yung eksenang ganito eh. Yung pinagdaanan ng mga alagad o pinagdaanan ng mga alagad, maaaring pinagdadaanan natin ngayon. Tayo rin, may mga season na parang nasa trouble, nasa any circumstances o namang bagay na sitwasyon tayong nararamdaman. May mga panahon na parang nawawala si Jesus sa eksena. Di ba? May mga araw na parang hindi mo na alam kung saan ka huhugot ng lakas. Pero tulad po ng mga disciples noon, si Jesus, ganun din ang sinasabi sa atin. Anak, alam ko may pagdadaanan ka, may pinagdadaanan ka. Hindi ako nagkulang, hindi rin ako magbabago. Kaya take heart. Amen? Take heart. Kasi hindi mo kailangang lampasan yan ng mag-isa. Kasama mo ako at magtatagumpay ka. Amen? Pwede niyo po bang i-type sa ating chat box yung salitang take heart. Yan. Take heart. Kaya habang pinapakinggan po natin itong message na ito, hindi rin ito patunay na iniwan ka ng Panginoon. Ito po mismo yung paraan niya para iparamdam sa'yo na siya lang talaga ang magiging sandigan mo sa mga panahon pong ito. Amen? At doon po natin sisimulan ito pong tatlong katotohanan na magpapaalala sa atin kung paano tayo mananatiling matatag. Kahit mahirap, kahit nakakaiyak na ang sitwasyon, kahit parang walang direksyon. When it gets hard, ano po ang dapat nating maintindihan? Number one, when it gets hard, God is not silent. Ano pong ginagawa ni Lord? He is shaping us. Hinuhubog niya tayo, hinuhulma niya po tayo. Kapag dumadaan po tayo sa mahirap na season, madalas ang unang tanong natin, Lord, nasaan ka? Yung iba, Lord, bakit po? Parang tahimik siya, parang walang sumasagot. Diba? Nagsusumigaw ka na sa panalangin. Pero parang wala kang tugon. Parang walang tugon na naririnig. Pero kung titignan po natin sa mas malalim na pananaw, mas malalim na dahilan ng Panginoon, hindi dahil wala siyang ginagawa, kaya siya tahimik. Minsan, kaya siya tahimik kasi may ginagawa siyang mas malalim sa ating buhay. Hindi niya gustong matakot tayo or sumuko na lang tayo sa katahimikan niya. Gusto niya po tayong palalimin. Amen? Kasi kapag lahat ng sagot ay madali, hindi tayo matututong mag-antay. Kapag lahat po ng gusto natin agad ibibigay, hindi lumalalim ang pananampalataya natin sa Kanya. Kaya minsan, hinahayaan po ng Panginoon na maranasan po natin yung mga tila baga mga tahimik na sitwasyon, parang feeling mo silent siya, para maranasan din natin kung gaano kalalim o para maranasan din natin kung gaano kalalim yung tiwala natin o pagtitiwala natin sa Kanya. Dito po sa binasa natin sa John chapter 16 verse 33, tandaan natin, yung mga alagad po ni Jesus, dumaan po yan sa ganong season. No? Iniwan po nila lahat para sumunod kay Jesus. Diba? Sila Peter, nating mangingisda, iniwan para sumunod kay Jesus. Sila Matthew, lahat po sila ay iniwan ang kanilang mga buhay noon para sumunod sa Panginoon. Pero ito, dumating ang panahon na parang si Jesus naman ang nang-iwan sa kanila. Tahimik. Wala na sa tabi nila. Hindi nila alam kung anong gagawin. Pero ang hindi nila alam, habang sila po ay naguguluhan,
Si Jesus po ay gumagawa naman ng pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Walang iba po yung kaligtasan po sa krus. Habang tahimik siya sa mata ng mga disciples, kumikilos siya sa paraang hindi pa nila maintindihan. So ganyan po minsan ang Panginoon. Ganyan po tayo minsan. No? Habang iniisip po natin, Lord, parang wala ang Panginoon, parang hindi siya sumasagot sa mga prayers ko, tagal na ng prayers ko. Ang totoo, may ginagawa siya sa likod ng eksena. Parang laging behind the scene ang galawan ng Panginoon. Kuminsan kasi hindi laging extravagant, hindi laging loud, pero laging naniniwala ko, totoo ang galawan ng Panginoon. No? Hindi mo lang siya madalas maaring marinig, pero ang kagandahan po dito, hinuhulman ng Panginoon yung iyong pananampalataya. Sabi po ng Psalms chapter 66 verse 10, "For you, God, tested us. You refined us like silver." Alam niyo po ba kung paano pinupurify ang silver? May picture po tayo dyan. Alam, pinupurify po ang silver. Dinadaan po siya sa apoy. Idinadaan siya sa apoy at habang nasa apoy, ang refiner hindi umaalis. Hindi po umaalis. At ano pong sinisigurado niya? Tinitignan lang niya, hinahayaan niya pong dumanas ng init yung silver. No? Pero hindi niya po ito ginagawa para masunog yung silver, kundi para luminis. Ito pong kagandahan. Kapag nakita na niya ang kanyang refleksyon sa silver, sa kanya po ito aalisin sa apoy. Alam niyo po, ganun minsan ang Panginoon. Hindi siya nawawala sa gitna ng apoy na pinagdadaanan po nating lahat. Tinitignan ka lang niya, hinuhulma ka lang niya, nililinis lang po tayo, pinipino lang po tayo, hanggang sa makita niya muli yung refleksyon niya sa'yo. Kaya wag mong isipin, wala na siya. Kasi kahit hindi mo siya nararamdaman, nakatutok pa rin ang Panginoon sa ating lahat. At inaalis niya yung mga bagay na hindi tama sa puso po natin habang tayo'y kanyang hinuhulma at inaantay niyang makita ang kanyang refleksyon sa ating mga buhay. At kung minsan po mapapaisip tayo, bakit ganito pa ako, Lord? Bakit ganito pa rin po ako? Bakit ganito pa rin ang buhay ko? Parang walang progress, walang nangyayari. Tandaan po natin, ang paghulma, pag sinabing paghulma, hindi po yan instant. May process. Walang diamond na nabuo nang hindi dumaan sa pressure. Amen? Walang warrior na lumakas na hindi nag-training. At wala pong tunay na disciple na tumibay nang hindi dumaan sa pagsubok. Amen po ba doon? Habang inaayos ni Lord ang mga pangyayari sa paligid po natin, mga minamahal, inaayos din po niya yung kalooban po natin, yung puso po natin. Kasi mas interesado po siya sa kung ano yung nangyayari sa loob, sa character, sa ating attitude, sa ating buhay pananampalataya. Kung mas interesado ang Panginoon sa mga nangyayari sa atin inside. Kaya kung anong meron sa labas mo, hindi siya ganong interesado siya. Kung anong mga nakikita niya, hindi. Mas gustong makita ng Panginoon yung laman ng puso po natin lahat. Amen? Mas interesado si Lord sa laman ng puso mo kaysa sa kung ano ang mayroon sa labas mo. Amen? Gusto niya, hindi ka lang nagtatagumpay sa sitwasyon. Ang gusto ng Panginoon, nagbabago din ang karakter po natin lahat. Kaya kapag mahirap na po, huwag mong isipin, pinaparusahan ka na ng Panginoon. Pwede naman pinipino ka lang ng Panginoon. Pwedeng tinatanggal niya lang po yung mga bagay na nakakasira po sa ating pong panglilingkod o mga bagay na nakakasira sa'yo. Kahit masakit, kasi gusto niya po, maging matatag po tayong lahat para sa darating ng panibagong laban. Yes, may mga susunod na naman laban. Kaya mga minamahal, kapag it gets hard, tandaan po natin ito, hindi po tatahimik ang Panginoon. Hindi siya a-absent sa buhay po nating lahat.
hindi dahil wala siyang pakialam. Tahimik lang po ang Panginoon kadalasan kasi hinuhulma ka niya. Hinuhulma niya po yung panloob. Hinuhulma niya po yung iyong puso, yung iyong karakter. At pagtutuunan mong magtiwala po kahit walang sagot, tuloy ka lang sa paglilingkod. Doon po natin mararanasan kung gaano siya katapat sa ating lahat. Amen? Kaya po, when it gets hard, maniwala po tayo, God is not silent. He is shaping us. At dito po dadaan sa susunod na katotohanan kasi hindi lang po paghulma ang ginagawa ni Lord. Minsan, pinapatuloy niya tayong magtiwala kahit hindi natin naiintindihan ang lahat. So, point number 2, when it gets hard, keep trusting even when it doesn't make sense. Magpatuloy lang tayo na magtiwala sa Panginoon. Ito siguro yung isa sa pinakamahirap po no, yung magtiwala kahit hindi mo naiintindihan. Kasi po, normal sa atin na gusto natin may logic lahat, may paliwanag lahat, kompleto detalye, may rason bakit dapat gawin yun at bakit nangyari yun. Pero minsan, yung pananampalataya po ay hindi tungkol sa pag-intindi, pag-unawa ng mga bagay, di ba? Kundi sa pagpili na magtiwala kahit hindi malinaw. Why? Ito po, tandaan po natin. Faith is not about having all the answers. It's about holding on to the one who does. Yan po ang tunay na pananampalataya. So balikan po natin yung context, John 16. Nung sinabi po ni Jesus, you will have trouble. Hindi pa alam ng mga disciples kung gaano kabigat ang mangyayari. Basta sinabi ni Jesus, you will have trouble, but take heart. Hindi nila alam, ilang oras ba yun? Gaano ba kabigat yung mga mangyayari? Well, hindi nga nila alam, malapit na palang ipako si Jesus sa krus. So para sa kanila, no, parang bumagsak lahat ng pinaniwalaan po nila. Iniwan nila lahat para kay Jesus, pero ngayon parang iniwan sila ni Jesus. At doon po nila naranasan ang klase ng tiwalang hindi nakadepende sa sitwasyon. Doon nila naranasan yung uri ng pananampalataya na hindi nakadepende sa mga nakikita nila, kundi sa pagkakakilala nila sa Panginoon. Minsan, tayo rin po ay nasa ganong season. Yung tipong, alam mong sinusunod mo si Lord, pero hindi mo nakikita yung fruit of obedience mo. No? Sumunod ka, pero bakit parang lalo kang nahihirapan? Nagtiwala ka, pero parang bakit lalo kang nawalan? Nagbigay ka, pero parang wala namang balik sa binibigay mo. Sa ganitong mga sandali, tinuturuan tayo ng Panginoon, no, na ang pananampalataya po natin ay hindi po ibase sa mga bagay na gusto natin mangyari. Ang pananampalataya po natin ay ibase sa mga panahon na kadalasan hindi natin maintindihan kung anong ginagawa niya. Ibase po natin ang ating pong pananampalataya sang-ayon sa pagkakakilala po natin sa Kanya. Amen? Kasi mas magiging makatotohanan ang ating pananampalataya kung kilala na po natin ang ating pinananampalatayanan. Amen? At wala ka tiwala, di wag ka nang lumapit. Wag ka nang lumapit, wag ka nang manalangin. Diba? Itiwala mo, sabi nga ng Hebrews, ang sino man daw lumalapit sa Panginoon, sa Diyos, ay dapat maniwala na may Diyos. Di po ba? So Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, ang sabi po doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and in all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. So kung tutusin po, mga minamahal, madali namang magtiwala kapag malinaw ang daan. Pero ang tunay na tiwala po, lumalabas yan pag madilim. Pag hindi mo alam kung saan ka pupunta at wala ka ng ibang panghahawakan kung hindi ang Diyos na kasama mo mismo. Amen? Si Abraham, pinangakuan ni Lord, magkakaanak sila ni Sarah.
Pero dumating yung pagkakataon, ipinapahandog niya ngayon si Isaac. So parang walang sense. No? Kung iisipin mo, parang ano yun? Bakit hihingin ni Lord yung mismong pangako niya? Pero dahil po nagtiwala si Abraham, kahit walang logic, sinunod pa rin niya. Gumising ng maaga, inihandog po si Isaac. At doon niya nakita yung tunay na karakter ng Panginoon. Na hindi siya kukuha para manakit. Kundi kukuha siya para ipakita niya na siya ang tunay na tagapagbigay. Ganon din po kay Joseph. Si Joseph po na naginip. Ganda ng panaginip niya. Pero bago po mangyari po yung panaginip na yon, saan po siya dinala? Dinala siya sa balon, dinala siya sa bilangguan, dinala siya sa mga taong nag-traidor sa kanya, mga kapatid niya. Kung ang basihan po ay sitwasyon, parang wala nang saysay yung mga napanaginipan po ni Joseph, yung mga pangako ng Diyos sa kanya. Pero kahit hindi niya po naiintindihan, no, nagtiwala pa rin si Joseph. Kaya nung dumating yung panahon ng katuparan ng kanyang panaginip, talagang prepared na siya, na-shape na siya. Amen? Hindi na siya naging bitter, hindi na po siya naging mapaghigante, kundi ano po nangyari sa kanya? Naging mas matatag siya at mas naging tiwala sa kilos po ng Panginoon. Kaya kung ngayon, nasa ganong season po tayo, walang malinaw na direksyon, walang sagot sa panalangin, parang walang nangyayari, ito po yung tandaan natin. Hindi natin kailangan maintindihan lagi ang lahat ng bagay para sumunod sa Diyos. Kasi kung laging may paliwanag si Lord, hindi na pananampalataya yun. Kundi ano na po ang tawag doon? Kalkulasyon. No? Minsan si Lord, intentionally, tinatanggal niya po yung sense para lumabas yung trust. Yung ba yung mapapatok? Bakit? Ba't kailangan ganun? Na-experience na po ba yun? Na parang meron kailangan mangyaring gawin ang Panginoon, magtatanong ka, bakit Lord? Ano? Why? Bakit kailangan ko po yung gawin? Bakit ganitong sitwasyon namin? At doon, alam niyo po, nung na-experience ko po yan sometimes sa buhay po namin, nung time na nagkaroon ng tag dito, vertigo si Elia nung bata po siya noon. Nag-aalala kami mag-asawa noon. Paano siya, saan niya nakuha, bakit siya biglang nahilo, bakit bigla siyang hindi na makalakad. Yung experience po namin, talagang kabahan, matakot, nag-pray ako sa Panginoon. Lord, kung dapat kong gawin, bakit ganito? Bakit ano nangyari? Alam niyo po, ng isang sagot ng Panginoon, yung chat po sa akin. May nag-chat po. Ano pong chat sa akin? Nak, magturo ka sa linggo. Yun ang sagot ng Panginoon. Biro mo, gulong-gulo ka na. Di ba? Hindi mo na alam yung nangyayari. Hindi mo alam, alas 5 na ng umaga ka na nakauwi dahil nasa ospital yung anak mo. And then, sabi na lang, magturo ka sa linggo. Ano pong ginawa ko po? Nagturo po ako. And after ko po magturo po nun, exactly, no? Pagkatapos ko magturo, nag-pray po ang buong congregation para sa aking anak. Pag-uwi po ng bahay, grabe po ang himala ng Panginoon. Nakita ko po ang anak ko, yung unang-unang sumalubong sa akin, hindi po dahan-dahan ang paglakad, hindi dahan-dahan ang pagtayo, ang bilis po kumilos. So parang minanmanan ko muna, tinignan ko muna, baka mamaya mahilo na naman to, parang ganyan. So hanggang maghapon, gabi, hindi na po siya talaga nahilo that time. At talaga pong nakita po doon na tinatanggal ni Lord yung sense para lumabas yung pagtitiwala natin. At kung totoo man na masakit, tama yan. Kasi faith will always cost you something. Gusto mo manampalataya, gusto mo mapatunayan na totoong pananampalataya mo, minsan masakit yan. At tama naman po yan. Kasi po, minsan ang kapalit po ng faith, oras.
Minsan relasyon. Kaya mo bang bitawan yan at maniwala na ibibigay ng Panginoon yung tamang tao para sa'yo? Di ba? Kuminsan nga po, yung plano mo mismo ang aalisin talaga para makita yung totoong pananampalataya natin. Pero tandaan po natin, kahit hindi mo makita ngayon, yung faith na yan, hindi po nasasayang. Kasi po sa dulo ng lahat, makikita po natin na kahit wala kang naiintindihan sa mga nagaganap, lahat pala ng ginagawa niya may dahilan. Lahat ng pag-aantay natin, lahat ng kanyang ginagawa, meron siyang tinuturo. Lahat ng iniiyak mo ngayon, meron siyang tinatama sa loob natin. Meron siyang binuhubog. Kaya kapag po hindi po natin alam kung ano po ang nangyayari, ang mas kailangan mong gawin, imbis na mag-doubt, piliin na lang po natin na magtiwala sa Panginoon. Amen? Imbis na mag-doubt, kainin ka na ng takot, hanggang tumalikod ka na sa Panginoon, hindi ka na magsimba, bago pa mangyari yung mga worst scenario na yan, kahit hindi mo alam kung ano pang nangyayari, kapatid, piliin mo na lang na magtiwala sa Diyos. Kasi mas mahalaga po na hawak ka ni Lord kaysa hawak mo lahat ng sagot. At pag po natutunan po nating magtiwala, kahit hindi malinaw, doon mo makikilala si Lord. Doon natin makikilala ang Diyos na hindi lang po mabait, kundi napakatapat na Diyos. Hindi lang po nagbibigay, no, kundi nag-aalaga at nangangalaga po sa ating lahat. Amen? Si Lord po, hindi lang siya yung Diyos na gumagawa ng himala, kundi gumagawa din po siya ng tamang karakter sa puso po at sa kalooban po natin lahat. At doon po tayo pupunta sa huling punto. Kasi minsan, kahit alam mo na yung process, kahit nagtitiwala ka na, may mga panahon pa rin na gusto mo nang bumigay talaga. Pero sa ganong moment, mga minamahal, may isang weapon tayo na hindi natin dapat makalimutan. At ito po yung pangatlo. When it gets hard, don't quit. Worship. Amen? Huwag ka susuko. Anong dapat mong gawin? Sumamba. Sumamba po tayong lahat. Amen? Now, ito po siguro yung pinaka-totoo at pinaka-radikal na tugon, no, sa lahat ng hirap. Yung magpatuloy po tayo sa pagsamba. Kasi to be honest, worship is easy when life is good. Ang dali mong kumanta, ang dali mong tumalon, dali mong sumabay sa awitan kapag maayos ang lahat. Totoo yan. Kapag ang dami mong answered prayer, kapag nararamdaman mo yung presence ni Lord, ang sarap-sarap kumanta, ang sarap-sarap sumamba. Pero pag dumating yung pagkakataon na parang magulo, parang struggle ka, pag yung panalangin mo, feeling mo parang tumatalbog lang sa kisame, tapos bumabalik. Pag yung puso po natin talagang durog na, ay doon mo malalaman kung totoo talagang sumasamba ka o baka mamaya nasanay ka lang kumanta. Kasi po, ang totoong worship, hindi nakadepende yan sa sitwasyon natin. Nakadepende po ang totoong worship sa ating relasyon sa Panginoon. Hindi po ito tungkol po sa pakiramdam mo, kundi sa pananampalataya mo. Why? Because worship is not a reaction to what is happening. It's a declaration of who God is. Tignan po natin, si Paul, si Silas, Acts chapter 16. Nakakulong sila, sugatan, binugbog, walang kasalanan. No? Walang kasiguraduhan kung lalabas pa ba sila ng buhay doon. Kung tayo siguro yun, baka mamaya tahimik na lang tayo, baka mamaya umiiyak na lang tayo sa sulok. Nagtatanong na tayo sa Panginoon, bakit ganito nangyari sa aming paglilingkod? Ginawa naman po namin ng tama, sumunod naman po. Baka mamaya ganun ang mga lumalabas sa bibig natin. Pero si Paul at Silas, imbis na magreklamo, kumanta, nanalangin.
At habang nakakadena po, nagwo-worship pa rin sila. At sa kalagitnaan ng pag-aawitan po nila, ano po nangyari sa jail? Yumanig po ang kulungan. Nabuksan po ang mga pinto, nakalaya po sila. Ang kapangyarihan po ng worship, ito po. Hindi lang ito binabago yung atmosphere ng paligid mo. Binabago nito talaga yung puso po natin. Hindi lang po nito pinapalaya yung ating physical, kundi pinapalaya niya po yung ating spiritual. Kasi habang kumakanta tayo sa Panginoon, sa gitna ng sakit, ng karamdaman, ng bigat, unti-unti niyang tinatanggal yung bigat sa loob natin at pinapalitan niya po ito ng kapayapaan. Saan daw makukuha ng mga disciples yung peace? Sabi ni Jesus, in me. You may have peace in me. Kasi minsan po, gusto nating mauna muna yung pagpapala, mauna muna yung breakthrough bago tayo sumamba. Pero po minsan, inaantay ng Panginoon na sumamba ka muna bago mo makita ang breakthrough. Kasi gusto niya makita kung kaya pa rin ba nating magtiwala sa Kanya. Kaya pa rin ba nating tawagin siyang good God kahit hindi pa natin nakikita yung kagandahan ng sitwasyon sa buhay po natin. Amen? I don't know sa iba po sa atin dito na nagagawa pang sabihin that God is good kahit may mga sitwasyon tayong hindi okay. And napakaganda po nung karakter. At kung tutusin, yung worship na meron na talagang kasamang luha, yung worship na pilit mong ibinubukas yung labi mo, kahit gibang-giba ka sa loob, yun yung pinakamahalagang at pinakamabangong samyo sa Panginoon. Sabi nga ng Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the broken-hearted. So, ibig sabihin, pag basag ka pala, mas malapit ka sa Panginoon. Kapag marami kang pinagdadaanan, sobrang close na close ka sa Panginoon. Kaya wag nang sasayangin yung moment na basag ka, tapos may pagkakataon kang sumamba kasi sobrang close mo sa Panginoon that time. At marahil siguro, inaabangan ng Panginoon yung sitwasyon mo na habang ikaw ay dumadaan sa ganyang klaseng laban sa buhay, ay nagawa mong sumamba. Amen? Huwag natin sayangin yung ganyang pagkakataon dahil yung mga luha po natin ay pwedeng maging lyrics ng awitin po, no? Ng panibagong pananampalataya po natin. Nagkaroon ng motto dating AGG. Pupurihin ka anuman ang sitwasyon. And then yung time na COVID that time and ako din, nagka-COVID din ako. Alam niyo po yung mabilis na pangungusap po ng Panginoon sa akin. Nakagawa nga po ako ng kanta niyan. Ano yun? Pupurihin ka anuman ang sitwasyon, dadakilain ka sa habang panahon, hindi mangangamba, laging maniniwalang gagawin ka sa buhay ko. Yan po yung lumabas na awitin mula sa puso ko po. Na in any situation, praise God. Because worship becomes your warfare. Kasi habang sumasamba ka, sinasabi mo sa kaaway, hindi mo ko kayang talunin. Kahit mahirap ang sitwasyon, hindi ako bibitaw sa Panginoon. Ang worship po ay parang declaration yun sa langit at impyerno na kahit wounded ako, kahit may pinagdadaanan ako, hindi ako tatalikod sa Panginoon. Oo, pagod ako. Oo, nahihirapan ako. Oo, mabigat yung pinagdadaanan ko. Pero hindi ako aalis sa Panginoon. Yes, hindi ko maintindihan ang mga sitwasyon.
Pero alam kong naiintindihan ng Lord ang aking sitwasyon. At alam kong ang Diyos pa rin ang tutugon sa aking sitwasyon. Alam mo po kung bakit po napakalakas ng ganitong klaseng pagsamba? Kasi wala na tong halong forma eh. Wala nang palabas. Wala nang dahilan. Si Jesus na lang talaga. Walang music, walang stage, walang chords. Puso na lang to, tsaka presensya ng Panginoon. Ito yung klase ng pagsamba na hindi makikita sa mga program ng simbahan. Pero, nararamdaman ng langit. Kaya if life gets hard, huwag ka lalayo. Lalo kang lumapit. Kapag hindi mo alam ang gagawin, worship lang. Kasi habang sumasamba ka, binabago ni Lord. Hindi lang po yung sitwasyon po natin, kundi yung sarili natin. Habang kumakanta ka ng, Lord, I will follow you. I will trust you. Kahit nanginginig na yung boses mo. Yung moment na sinasabi mo, Lord, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Alam mo yun? Yung point na yan? Isa sa binabanggit ng Panginoon marahil sa atin, nakikita ko yan. Hindi mo naman kailangan ng mga background music. Gusto ko lang, yung totoong pagsamba na nanggagaling sa puso mo. At kapag natutunan po nating sumamba sa gitna ng bagyo, doon mo mararanasan yung kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Kasi ang tunay na kalayaan, hindi yung pagwala ka na sa kulungan. Alam niyo po yung totoong kalayaan? Yung kaya mong magpuri sa Panginoon kahit nasa kulungan ka pa. Kaya kung may mabigat na pinagdadaanan tayo ngayon, huwag mong hayaang agawin niya ng sakit. Huwag mong hayaan agawin ng pinagdadaanan po natin, yung boses natin para sumamba sa Diyos. Kasi minsan, yung pinakamahina mong pasasalamat sa Panginoon, thank you Lord, sa gitna ng iyong pagdurusa, sa gitna ng iyong mga luha. Yun yung pinakamalakas na sigaw sa langit. At doon mo mararanasan ng totoo na kahit mahirap, kahit madilim, kahit parang walang direksyon, doon mo ma-experience sapat talaga si Jesus sa pinagdadaanan mo. At doon mo masasabing totoong sinabi niya, take heart, I have overcome the world. Hindi mo kailangan maging matatag mag-isa. Si Jesus na ang tumapos ng laban na yan. Kaya kahit mahirap, magpatuloy ka. Kahit masakit, sumamba ka. Kasi sa dulo nito, mga minamahal, hindi mo lang mararanasan ang tagumpay, kundi makikilala mo ng mas malalim ang Diyos na kasama mo sa bawat laban at sa bawat pinagdadaanan natin. At yun po ang totoo. When it gets hard, don't quit. Worship your way through it. Samba lang sa Panginoon. Sumamba ka lang sa Diyos at mararamdaman natin kung gaano kadakila at kung gaano inaasam ng Panginoon na magtagumpay po tayong lahat dyan. So in my conclusion, siguro po nadinig po natin ito tatlong bagay nito. Kapag nagiging mahirap, we must remember that God is shaping us. Don't quit. No? Worship even when it hurts. At sigurado po ako, marami pang dahilan para sumuko. Marami pang dahilan para magpahinga. Marami pang dahilan para magtago na lang, magsabing, Lord, ayoko na. Pero laging may mas malalim na dahilan para magpatuloy po tayo. At yun po ay dahil hindi pa tapos si Lord sa buhay po natin.
Amen. Amen. Sabihin nyo nga po sa chat box natin bilang panghuling salita, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Maybe right now, you are in the season na parang walang sagot, walang progress, parang walang mapupuntahan, parang walang nakakarinig ng iyak mo. Tandaan po natin, hindi natin kailangan lutasin lahat. Minsan, ang gusto ng Panginoon, makita kang manatili sa Kanya. Hindi dahil kailangan niya ng pruweba, kundi dahil gusto niya palakasin ang pananampalataya natin. Amen? So, hindi ko po alam kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng iba sa atin, ano man ang sitwasyon ninyo. No? Pero alam ko, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung buhay ka pa ngayon, ibig sabihin, may plano pa talaga siya. At minsan po, mga minamahal, yung pinakamasakit na season, yun pala yung pinaka-ginagamit niya para ihanda ka sa susunod na level ng pagkakakilala mo sa Kanya. So don't give up just because it's hard. The presence of difficulty doesn't mean na absent si Lord. In fact, madalas po na yung pinakamahirap na moment ng buhay po natin, yun yung pinakamatindi niyang ginagawa. At doon siya pinakamatinding kinikilos. Kaya mga minamahal, napapagod tayo, lapit kay Lord. Kung umiiyak, ibuhos mo lang sa Kanya. Kung nawawalan ka ng gana, sabihin mo lang, Lord, tulungan mo ako. Kasi minsan, hindi naman kailangan ng malalim na salita para marinig ka ng Panginoon. Ang kailangan lang niya, tapat na puso na hindi bibitaw sa Kanya. At kapag dumating na ulit yung mga panahon na gusto mo nang sumuko, alalahanin mo lang ito. The same God who was with you in the beginning is the same God who will carry you until the end. Amen? Ang Diyos na kasama po natin sa simula ay siya rin ang Diyos na sasama sa iyo hanggang dulo. Kaya kahit mahirap, kahit madilim, kahit walang kasiguraduhan, mga minamahal, keep going. Keep believing. Keep worshiping. Because one day, when you look back, marirealize mo, yung mga araw na akala mo katapusan mo na, yun pala yung simula ng pinaka malalim na pagkakakilala mo sa Diyos. And that's why when it gets hard, don't quit. Trust, stay with God, and worship your way through it. God bless us all po. And let us pray. Father God, thank you so much for your word. Thank you, Lord, for your promise. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for the love. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, at maramdaman po namin kami ay nagtagumpay at magtatagumpay ano man ang aming pagdaanan sapagkat ikaw, Lord God, sa simula pa, Panginoon, pinatunayan ng pinagtagumpayan mo na ang lahat ng ito. Samahan mo po kami, Panginoon, kung kami man, Lord, pinanghihinaan, maramdaman po namin, O Diyos, na hindi mo kami iniiwan, pinababayaan. Sa iyo lahat ng papuri parangal sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Thank you so much.